Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Lunes. At tayo po ay susubok na magsalita na. At salamat po sa mga kapatid na nanalangin. At sabi nga ay patuloy na magbigay kalakasan po sa atin habang tayo ay hindi makapagsalita. At ngayon po araw nito, araw ng Lunes, March 9, 2026. Ngayon po tayo ay tutungo sa isang very popular verse. At ito po ay mula sa 1 Peter chapter 5, verse 7. At ito po ay pamagatan nating God's care covers your cares. At ngayon po sa ating pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng ating partner para basahin ang talatang ito at ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 1 Peter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa kagalingan ng Panginoon na ipagkakaloob mo na aming tinatanggap, Panginoon. Kiniklaim na po namin ang kagalingan, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa aming pangunahan mo po. Panginoon, ang aming pag-aaral ngayong umaga. Nang sa ganoon, ito ay aming maisapamuhay at magamit din sa iba, Panginoon. At ikaw po nawa, Panginoon, ang manguna sa aming mga dadaanan, sa aming mga gagawin ngayong araw na ito. At sa ganoon, ang aming matututunan ngayong araw na ito. Umagang ito ay maging sandata namin sa gawa ng kaaway, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang magagabay sa bawat isa sa amin. At sa lahat po ng may sakit, Panginoon, lalo na po ang aking asawa, Panginoon, patuloy po kami nananalig sa inyong humihingi ng kagalingan. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakakarinig ng iyong mga salita na nagdadanas din ng sakit, Panginoon. Kagalingan din po ang aming hiling sa bawat isa sa kanila. Lalo na po si Nanay Susan hanggang ngayon nasa hospital pa rin, Panginoon, si Kuya Chris. At lahat po ng mga may sakit na hindi ko mababanggit dito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng aming ipinapanalangin ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so sa araw po na ito ay sabi nga ay napakahalaga po ng talatang ito. At sabi nga po doon sa bahagi ng talata, basahin ko lang po sa Amplified Version, sabi doon, casting all your cares. Ibig sabihin po noon, all your anxieties. Ano pa man yan, maliit man yan, sa tingin natin malaki. Ano masukatan natin basihan? Sabi doon, all your anxieties, all your worries, and all your concerns. Sabi nga, once and for all. Kanino daw? On Him. Isang paalala sa atin. Yan ba ay sinusuko natin sa Kanya? Sabi nga doon, bakit? For He cares about us. About you, sabi doon, with deepest affection and watches over us very carefully. Okay, dito po sa ating talakayang ito ay napakahalaga po natin pong paglinay-linayan. Dahil sabi nga po ay ang ating Panginoon Diyos mismo ang siyang nangangalaga sa atin. Kaya ito po yung nagpapaalala sa atin na kailangan po nating takpan ang lahat ng ating alalahanin at lahat ng anxiety na ito, worries at concerns na dala natin araw-araw. Sabi nga yan yung nagpapabigat sa ating buhay at isipan. At
Sa katulad po ng sulat nito ni Apostol Pedro ay sabi niya ito po ay isinulat niya noong mga taong 60 to 64 AD. At sa panahon iyon po, ang bawat mga Kristiyano ng panahon na yun ay dumadanas po ng pag-uusig. Ano po yung mga pag-uusig na yun? Yung sabi nga po ay pinahihirapan sila, no? At sila po ay pinagbabawalang maglingkod, no, sa ating Panginoon sa Kristo. At sabi nga ay minsan pa ay pinapapatay. Sabi nga yung parang pangangaral na katulad na malaya po nating nagagawa. Ano po sa kanila yon? Hindi nila kayang gawin o kaya nagagawa po nila pero palihim, no? Dahil sila ay hinahabol, no? Palihim dahil hinahabol sila ng mga Pariseo at ng mga Romano. At sa panahon natin ngayon, no, magtataka tayo, no? Bakit nung panahon na yun nagawa? No? Pero bakit ngayon? Parang tila ba ay iilan na lamang. Pero maraming Kristiyano, no? At maraming naniniwala. Pero ilan lang ang siyang gumagawa ng pangangaral sa kasalukuyang panahon at sa kasalukuyan nating panahon ngayon. At napakahalaga po na tayo po ay matuto dahil yan sa anxiety, no? Dahil yan sa mga nangyayari sa atin, at sa katulad ng kung ating babalikan po ang panahon na yun, marami po sa kanila ang patuloy na nababagabak, natatakot, at nabibigatan sa kanilang sitwasyon. At dito po sa ating talata ngayon, si Apostol Pedro po ay nagsulat para bigyan ang bawat mananampalataya ng lakas, pag-asa, at tamang pag-iisip. Sabi nga kung lahat tayo po ay ibabahagi natin yung mga natututunan po natin sa Panginoon at tayo ay sabi nga ay mabibigyan tayo ng lakas, no? Kasi minsan naisip natin, ako hindi natin kaya, mahirap. Pero mga kapatid, sapat ang ating Panginoon Diyos. Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba, sa 1 Peter 5:7, bigyan natin sa Kanya. Ano yung mga bigatin nito? At sabi nga, ang 1 Peter 5:7 nito ay bahagi ng payo niya sa bawat leader at sa bawat community ng bawat mananampalataya. Sabi nga, hindi tayo dapat maging complacent, no? Na ako na may nakakilala na sa Panginoon. Pero laging tanong po dyan, kumusta naman po yung mga tao na nasa paligid natin? Nating nakakahalubilo, maaaring sila ay wala pang relasyon sa Panginoon. Hindi po natin sila kayang baguhin, pero at least naibahagi natin ang salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, kung ikukumpara natin ang paghihirap ng mga tao noon kaysa sa ngayon, wala tayo sa kalingkingan nila. Tandaan po natin, kahit ano pong kahirapan, harapin po natin ang itong buhay natin na meron po tayong Diyos na handang tumanggap sa anumang alalahanin natin. Huwag po natin kalimutan na sa bawat alalahanin, bigati na ating buhay, meron tayong Diyos at nagpapaalala sa atin na patuloy na nag-aalala sa ating buhay. Kaya nga, sa ating pong panahon, bagamat iba na po ang ating sitwasyon, o saan man lugar tayo naroon, hindi na po tayo karaniwang inaapi dahil sa pananampalataya. No? Pero marami pa rin po tayong alalahanin. Presyo ng bilihin, trabaho, pag-aaral ng mga bata, kalusugan ng pamilya, at napakarami pang iba. Minsan yan po pumipigil sa atin. At ang mensaheng ito ng banal na kasulatan ay pareho pa rin. Ang Diyos ay handang tumanggap ng lahat ng ito mula sa atin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng casting all your cares? Tingnan po natin yun. Ang Greek word po ng salitang casting ay, sabihin natin, epiripho. Yan, epiripho.
Ibig sabihin po nun, ibato mo ng buong puso at once and for all sa isang tao. Yan. Ibato natin. Hindi po ito parang iniiwan mo lang sa tabi o ibinibigay mo lang sa sa isang tao pero binabalikan mo ulit o kinukuha mo ulit o parang inihahabilin lang natin o diyan ka lang muna ha. Huwag kang kilos, huwag kang likot, no? Babalikan na lang kita. Yan yung ating mga masasamang ugali, yan yung ating kasalanan, tapos binabalikan natin. Isa pong born again theologian ang nagpaalala nito. Sabi nga ni Dr. John MacArthur, no? Baka ilan po sa atin dito ay nakakakilala sa kanya, no? Sabi, siya po yung nagsabi na ito ay isang, sabi nga, ay voluntary act of faith. Yan po yun. Ibig sabihin, that's an act of faith. Halimbawa, kung hindi natin kayang hindi natin mapigilang sabihin natin magmura. Halimbawa, doon na lang muna. No? Kung gusto natin itong isuko sa Panginoon, it's an act of faith. Kung gusto natin tanggalin yung mga alalahanin, ano pa man yan, ang dami niyan. Pero dahil alam mo, kasama mo ang Diyos, pagkakatiwala mo ito sa Kanya. Parang ganito lang. Sabi nga, di ba, merong isang circus. No? Alam naman natin siguro lahat ng circus. Doon sa isang circus, merong isang talent doon na tumutulay sa alambre. Okay. At sa kanyang pagtulay sa alambre, hindi lang po basta pagtulay. Alam naman po natin yung alambre, di ba? Para sampayan yan. O parang kable ng kuryente na nakabalagbag sa isang napakataas na poste. At sabi niya doon, no, ay tinagtanong siya, no? Naniniwala ba kayo na kaya kong tumulay, lumiban, tumawid mula dito sa posting ito hanggang posting doon? Sabi ng mga tao, hindi. Iba naman, sige, tingnan natin. Yung iba naman tao, oo. No? At dahil sa skill siya, isa siyang circus man, ginawa niya, tumawid siya. At pagkatawid niya, palakpakan yung mga tao. Okay. So, sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tawarin, pabalik yung aking tinawid? Sabi niya, lahat nagpalakpakan na, yes. Pero kumuha ng bike. Kumuha siya ng bike at inilagay doon sa alambre. Naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang gamit ng bike na ito mula dito sa pole na ito papunta ron? Palakpakan ng lahat. Oo, naniniwala kami kasi nakatawid na siya. Pero kung naniniwala ka, sino ang gustong umangkas sa akin sa bike? Nagtahimikan ng mga tao. Pero merong isang bata. Tumaas ang kamay. Ako po. At umakyat yung bata. At habang sila ay tumatawid, sumampay yung bata sa balikat ng lalaki nang nakangiti. Nakangiti siya. At habang sila ay tumatawid, nakangiti pa rin. Hanggang sa marating nila yung dulo. Palakpakan yung mga tao. At pagkatapos noon, tinanong yung bata, hindi ka ba natakot? Hindi po. Bakit hindi ka natakot? Kasi ama ko po yun.
mga kapatid, minsan sa buhay natin, may mga battles tayo. Minsan nakala natin, hindi natin kaya tawarin. Hindi natin kaya lampasan. Pero may Diyos tayo. Siya papatnubay sa atin. Tulad po ni Haring David. Isang halimbawa ng taong nagbabanat ng lahat ng kanyang alalahanin sa ating Panginoon Diyos. Nung siya po ay tinaboy ni Saul at muntik ng, sabi niya ay mamatay, sinulat po niya yung Psalm 55 verse 22. At ito po yung sabi, Ilaga kay Yahweh iyong suliranin, alalayan ka't ipagtatanggol din. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. sabi po na doon, cast your burden on the Lord. Sensya na ho kayo. And He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Hindi na tayo hayaan na tayo ay lumagsak. Hindi na tayo hayaan na tayo ay mapahiya dahil siya yung Diyos na siya kinukunan natin ng kalakasan. Si Haring David po ay hindi lamang nagsalita, hindi pinanghawakan niya po ang salitang ito at tinayuan niya po ang bawat salita ng Diyos. Tayo ba sa buhay natin? Tumatayo ba tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos? Tuloy ba tayong naninindigan? Parang kapag may problema, may bigat tayong bit natin. Parang sobrang bigat. Tulad ng pag-aalala sa bayarin o sa negosyo. Bibigay natin ito. Sabi nga, diba? Hanap tayo ng kung sino-sino. Pero tandaan po natin, sa lahat ng ito, di ba? Minsan, hanap tayo ng mga tao para magbigyan tayo ng kalakasan. Isang mapagkakatiwalaan. At saka na lang natin marirealize, ako, talagang Lord, sa iyo na lang. Lagi siyang last resource minsan. Sa Diyos, o ang ating Panginoon Diyos, hindi lang po siya malakas, kundi handa po siyang tumanggap sa lahat ng ating bigatin, sa lahat ng ating pasanin. At makakaya po niyang hawakan lahat, kahit anong uri ng alalahanin natin, mula sa maliit hanggang sa malaki. Wala pong hindi mahalaga sa ating Panginoon Diyos. Lahat po ay mahalaga para sa Kanya. Bakit po natin pwedeng ibigay ang mga alalahanin sa ating Panginoon Diyos? Dahil ito po ang susi. Sabi nga po doon sa sumunod na talata, for He cares about you. Ang ganda po ng amplified version dahil may explanation po doon eh. Ano po ba yung He cares about you? Sabi doon, ibig sabihin, with deepest affection and watches over you very carefully. Ano nga po ba yung deepest affection nito? No? Sabi nga, ito yung malalim na pagmamahal at pag-aalaga. Tulad po ng pag-aalaga ng isang ina sa isang kanyang sanggol.
Hindi niya pinababayaan. Sabi nga, sinusubaybayan niya ito. He cares. No? Ang ating Panginoon Diyos ay ganito ang kalakas ng pagmamahal sa atin. Para po siyang ina na siyang nangangalaga sa atin. No? Kaya nga po yung mga ina, di ba? Sanay sila doon sa multitask. No? Na kahit na nag-aalaga sila ng bata, nakagagawa pa rin po sila ng mga gawaing bahay. Sabi nga rin po doon, di ba? Watches over you very carefully. Ang salitang watches over, sa Greek word po ay, sabihin po natin, proneo. Ibig sabihin po niyan ay pag-aalaga para sa ating kapakanan. Hindi lang po ito basta nagmamasid, excuse po, kundi active po siya na nag-aalaga sa atin. Active po siya na patuloy na sumusubaybay sa bawat progress ng buhay natin. Kaya nga po, ito ay halos katulad din po noong panahon ni Moses na ang bawat mga Hebreo ay nalulungkot at nag-aalaga habang sila ay lumilipat sa lupang pangako. Sabi nga po doon sa Exodus 14 verse 14, di ba? Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen. Sabi doon, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. O sa ibang translation po yan, be still and know that you are my God. Yung be still, manatili. Tayo ba yung mga tao na sa tipong meron tayong problema ay ligalig na ligalig tayo o aligagang aligaga? Are we flying to ourselves? Ibig sabihin po, hindi nila kailangang mag-alala dahil ang Diyos mismo ang haharap sa anumang problema. Binantayan po sila ng Panginoon Diyos, di ba? Doon sa disyerto. Binigyan ng pagkain, tubig, at protection. At hindi pa nga, pillars of cloud. No? Grabe pagbabantay ng Diyos. Kung nagawa po niya yun noon, higit sa ngayon. Dahil yung Panginoon Diyos na ating tinanggap bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas ay mismo anak niya. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, isang theologian, sabi niya doon, God care is not like the sun that shines on all, but like a mother that cares for her own child. Hindi po siya parang araw lang. Excuse po. Na sumisikat sa lahat. Kundi bit na tayo bilang kanyang mga anak. Personal po ang pag-aalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit ngayong panahon ng teknolohiya at pagbabago, hindi po ito nagbabago sa kanyang pagmamahal. Kaya kapag po tayo ay nag-aalala tungkol sa ating trabaho, sa kinabukasan ng ating pamilya, tandaan po natin ang Diyos ang siyang nag-aalaga sa bawat isa sa atin. Kung ginawa niya yan noon, magagawa niya po yan ngayon. So sabi niya sa kanyang salita, He is the same yesterday, today, and forever. Paano naman po natin ito gagawin sa ating buhay? Sabi nga, hindi lang po ito basta pag tayo nagdasal tapos na. Nanalangin na naman po ako. Sabi nga, ito po ay lifelong practice of faith. Ibig sabihin, panghawakan po natin. Hindi tayo bibigyan ng lakas ng Panginoon na parang aalisin niya yung problema sa atin. Ibigyan niya tayo ng lakas para malampasan po natin yung problema.
Kung gusto natin ng katalinuhan, ang ibibigay niya sa atin, problema. Kung gusto natin ng lakas, ang ibibigay niya sa atin, circumstances, situation. Kaya nga po, we need to recognize na hindi natin kayang hawakan ito ng mag-isa. Ano mang bagay. Huwag po nating ipilit na kaya natin ang mga bagay para sa sarili lang nun natin. Tagapin po natin na kailangan natin ng Diyos sa lahat ng sitwasyon na meron tayo. Recognize Him. Ano pa? Pray with faith. Kapag nanalangin po tayo, no, hawakan po natin yun. Parang ganito, sabihin po natin sa Diyos na parang ganito, Lord, ibigay mo sa akin, no? O ibibigay ko sa iyo, no? Ang lahat ng alalahanin ko tungkol sa mga ganito, mga ganyan, kalusugan, o ano pa man, yung aking negosyo. Kausapin natin siya, alam ko, Panginoon, nag-aalaga, inaalagaan mo ko. Nandito ka sa aking sitwasyon. Hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. Kaya nga po, di ba, katulad nung topic natin na i-share ni Casey last Sunday, no? When he speak to Goliath, no? He is full confident, no? Si David. Bakit po? Because punong-puno siya ng salita ng Panginoon Diyos. Kasi alam niya kung na hindi siya pinabayaan sa mga oso at leon. Kaya nga he speak doon kay Goliath. Pinaalala niya yung future niya. Ay, tama. Yung future niya. Sabi niya, pupugutan kita ng ulo. Di ba? And it happens. So, sa kaparehas sa paraan, ng pananampalataya natin, kung ang sitwasyon natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay parang tila imposible. Paalala natin sa sitwasyon natin na ang Diyos ay mabuti. Kapag tatagumpayan ka ito sa biyaya ng Panginoon, sabihin natin yun. Dahil alam ko, nakasama ko ang Diyos sa battle na ito. Malalampasan natin ang anumang problema o ating kinaharap sa ating buhay. Ano pa? Trust and let go. Huwag nating bawiin ang mga alalahanin na ibinigay na natin. Huwag tayong madaling magbago ng isip. Maniwala tayo na nasa maayos na kamay na ito. Kung ipinagkatiwala na natin ito sa Panginoon Diyos, siya na ang kikilos sa buhay natin. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpakita ng ganitong pagpapakumbaba at pananampalataya. Bago po siya ipako sa krus, nagpunta po siya sa bundok ng Gethsemane at sinabi sa ating Panginoon Diyos, di ba? Matthew 26 verse 39. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito na nagpapahirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Sabi niya doon, no? Father, if it's possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as your will. O as you will. Dito po, ipinakita ng ating Panginoon Hesus na ibinigay niya ang kanyang pag-alala at takot sa Ama at nagtiwala siya sa kanyang plano o sa plano ng Diyos. Mga kapatid, katulad ng ating Panginoong Hesus, maaari nating ibigay ang lahat ng ating mga pag-aalala sa Diyos. Kahit na mga bagay na parang hindi malulutas o sobrang bigat, maaari nating gawin ito araw-araw, lalo na kapag tayo ay nagigising sa umaga o maaaring bago man tayo matulog sa gabi.
ngayong araw at sa mga darating pang araw, tandaan po natin, God's cares covers your cares. Hindi kailangang dalhin mo o hindi natin dalhin natin mag-isa ang lahat. Tandaan po natin na may mga pag-uugali tayong kailangan po nating baguhin para tunay na maibigay po natin sa ating Panginoon Diyos ang ating mga alalahanin. Huwag po nating ipagpatuloy ang mga maling gawi tulad ng pag-iisip na tayo lang ang makapagsosolusyon ng lahat. No? Sabi nga ay pwedeng makasolusyon sa mga problemang ito. Pagtatalo o pagkakasakit ng damdamin ng kapwa natin dahil sa pagkabalisa, pang-aabuso o sa sarili o sa iba pang para takasan ang mga problema at pagkakaroon ng mga negatibong pananaw na parehong, sabi nga ay, wala namang pag-asa. Ang banal na kasulatan ko ay nagsasabi na ibigay natin ang lahat sa Kanya. Sabi nga ay, hayaan nating baguhin tayo ng Espiritu Santo. Ipagpalit po natin ang mga di mabubuting ugali sa pagtitiwala, pagpapasalamat, at pag-aalaga sa kapwa. Dahil alam natin ang Diyos ay nangangalaga sa atin. Ibigay po natin sa Kanya. Maniwala po tayo sa ating Panginoon Diyos, sa Kanyang pangangalaga, at hayaan natin Siya ang bahala. Mga kapatid, dyan po tayo magtatapos at ngayon naman tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po ay natutunan natin na hindi tayo nag-iisa sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ang Diyos po ang ating Ama. Mahal niya tayo tulad ng tunay na Ama at laging handang tumulong sa bawat isa sa atin anumang sitwasyon na kinakaharap natin. Isang guni po natin sa ating Ama, sa ating Diyos ang lahat ng ating alalahanin. Siya po ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng ito. Ibigay po natin lahat ng ating problema. Hindi po puro Salita. hindi po puro salita ang pananampalataya. Ito po ay may kasamang gawa. Kung tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon, kikilos po tayo ng naaayon sa presensya ng ating Panginoon. Kailangang ibigay po natin talaga sa Kanya lahat ng ating alalahanin na nagpapahirap sa atin sapagkat Siya po magbibigay ng kagaanan sa atin. Huwag po tayong umasa sa sarili nating lakas. Nandyan po ang banal na Espiritu ng ating Panginoon upang gabayan tayo, tulungan tayo, bigyan tayo ng knowledge at wisdom upang mapaglabanan natin ang sitwasyon na ating kinakahirap. Kaya hindi po natin kailangang harapin mag-isa. Meron po tayong katuwang. Meron tayong kadamay sa lahat ng sitwasyon. Hindi lang po yung pamilya natin, yung kaibigan natin, lahat ng mga nasa paligid natin, hindi lang po sila ang dadamay sa atin. Mas may care pa po sa atin ang ating Panginoon kaysa sa doon sa nasa paligid natin. Kaya po unahin natin po ang Panginoon at makikita po natin ang pagmamahal na ipinagkakaloob niya sa atin na nag-uumapaw at maibabahagi po natin yung pagmamahal na yun kung tayo ay punong-puno rin ng pagmamahal mula sa ating Panginoon. Huwag po tayo mag-alala ng sobra. Minsan ang sobrang pag-aalala, ibig sabihin hindi po ganap ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Sapagkat kung ganap ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon, meron po tayong kapayapaan. Meron tayo ang peace na nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Kahit punong-puno tayo ng problema, sunod-sunod, hindi tayo nag-aalala. Panatag tayo, hindi tayo aligaga kung anumang gagawin nating solusyon sa mga problema natin. Sapagkat alam natin na yung ating tinutungtungan ay isang batong matibay. Yung ating pundasyon sa ating Panginoon ay napakatibay. Kaya hindi kahit anong bagyo ang dumating hindi tayo matitinag. Kaya po
Dito po pinapaalala po sa atin na ang tiwala ay ipagkatiwala natin sa ating Panginoon sapagkat siya lang po talaga ang hahawak sa atin kahit na anumang bagyo ang dumating sa buhay natin. Kahit po hindi natin naiintindihan lahat ng mga pinagdadaanan natin, hindi po ba may mga sitwasyon tayo na hindi natin alam bakit tayo dumadaan sa sitwasyon na yun. Yung pong mga sitwasyon na yun, yun po ang makakapagpatibay sa bawat isa sa atin sa lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya po tayo dumadaan sa sitwasyon na yun. May purpose po tayo bakit tayo nasa sitwasyon na yun. Malalaman lang natin yun kapag tayo ay nakalampas na sa ating Panginoon. Kaya wag po tayong bibitaw sa ating Panginoon sa panahon na tayo ay dumadaan sa unos. Tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon. Lagi din naman po pinapaalala sa atin ni Pastor Mon na tayo ay palaging manalangin, mag-attend ng mga Bible study sapagkat ito po mga ito ang makakatulong talaga sa atin. Wala pong ibang makakatulong sa atin. Oo, meron tayong mga kaibigan, mga ka-fellowship na makakapagbigay sa atin ng payo. Pero mas maganda po kung ang payo ng Panginoon ang ating susundin sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Amen. Okay, praise God. At yun naman, tayo po ay dadako sa batian portion. At pagkakatiwala ko na sa iyo, masakit na lalamunan. Ako daw po muna ang babati muli at talagang hindi na kinaya. So, saan tayo magsisimula? Magandang umaga na Winnie at sa iyong buong pamilya at nawa ang iyong mga anak nawa ang iyong mga anak ay maging maayos ang sitwasyon sa bansang Qatar ba? Dubai, kung saan man sila nandoon sapagkat ang Panginoon po ang mangangalaga sa kanila. Nay Gloria, magandang umaga din sa iyo dyan sa Bulacan, Chao. Then, sino pa po? Doktora Julia C., magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong buong pamilya. At kay Carol, ang kapatid po ng aking asawa na nasa Santa Rosa, Laguna, magandang umaga sa inyong lahat. At Sister Babes, magandang umaga sa iyo, Sister Babes. At nawa ay ang iyong nararamdaman ay may sakit din po kasi si Sister Babes ay maging maayos na kagaya ng sa aking asawa at lahat po ng mga may sakit. Nawa po kayo ay umayos na ang pakiramdam, maging maayos at nang sa ganon po ay makapagpatuloy tayo makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. And si Mama Corazon Mercado at sa inyong pamilya. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Sino pa? Si Christine, si Tin Nonoso. Tin nga pala, ang iyong anak ang memory-verse sa Sunday. Kaya magandang umaga sa iyo at sa iyong buong pamilya. Kay Sister Lisel, magandang umaga sa inyo, Sister Lisel, at sa inyong buong pamilya. Kay Kuya Chris, pagaling ka po Kuya Chris, sa Bulacan, Chao. Maraming salamat. Thank you, Lord, at may boses na po uli ang aking anak. Sabi po ni Mama, purihin ang Diyos. Okay na po kayo. God's morning po, Pastor Mon and Sister Rennie at sa inyong lahat. Maraming salamat, Kuya Chris, sa iyong pagbate at nasaan na tayo? Ang sunod po ay si Wilma Mandigma. Ito po yung aking kapatid sa Lumban, Laguna. Magandang umaga sa iyo at sa iyong mga kasama dyan sa Namananahi. At isa ko pa rin pong kapatid sa Antique. Magandang umaga sa iyo, Joanne, at sa iyong buong pamilya. At si Aiko. Who's Aiko? Aiko, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin. God's morning sa inyong buong pamilya.
kay Kuya Arthur, maraming salamat din at God's morning sa inyong lahat dyan sa Concepcion. And mag-ingat po sa biyahe at may medical ata siya. Bukas ba? Okay, God's morning sa inyong lahat, kay Ate Len at sa inyong mga anak. Then, Maria Pe. From Israel. Ingat ka dyan, sister. At nawa ay pag-ingatan ka ng Panginoon sa iyong lugar na kinaroroonan sa bansang Israel. Nanay Edna, magandang umaga po at sa inyong buong pamilya. Sa lahat ng inyong angkan dyan sa Liliw, Laguna. Doktora Julia C. Praise God. Bumalik ng boses mo po, Pastor Mon. God's morning sa lahat. Maraming salamat po, Dr. Julia. And thank you, Lord, sa kagalingan ni Pastor Mon. Alam ko lahat ay may karamdaman ay pinagalingan. Thank you, Lord. Iyon po ang sabi ni Sister Gloria. Magandang umaga din sa iyo, Brother Mike, Biray, at sa iyong buong pamilya dyan sa Bae, Laguna. Magandang umaga. At maraming salamat sa Sister Grace sa iyong pagbibigay ng reseta. Resetang gamot kay Mon nang sa ganun ay umayos na ang kanyang pakiramdam. So maraming salamat, Sister Grace. And kay Boss Hill, kay Brother Rolly, magandang umaga. At sa iyong magandang asawa, kay Sister Angel, at sa iyong mga anak. Maraming salamat. At kasama na rin muli namin si Sam. Maraming salamat sa inyong serbisyo. At nawa ay patuloy na dumami ang magpaparepaint sa inyo. Maraming salamat sa iyo. And from Carol, bring worries to God in prayer instead of letting them control your thoughts. Thank you, Lord, for always reminding us that you are Emmanuel. Amen. Nasaan na yun? Wala. Okay, maraming salamat, Sister Carol. From Mike Biray, a blessed morning, God's morning. Have a great week. Hindi may marami yan. Have a great week ahead, everyone. God bless us all po. Thank you, Brother Mike. From Nay Edna Arosena, blessed God's morning, everyone. Praise God po Praise God po sa buhay ni Pastor Mon for His complete healing. Amen. Ito po si Victor Dalangin. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin dito sa God's Morning. Tay Victor Dalangin at sa inyong buong pamilya. God's morning po sa inyong lahat. And sino pa ba hindi nabanggit dito? Samson Chris. God's morning po everyone. God bless po sa ating lahat. God bless din sa inyo kapatid. Nawa ay maayos ang iyong kinalalagyan dyan kasama ang iyong pamilya. Magandang umaga sa iyong buong pamilya. At kay Nay Marta, God's morning po, Pastor Mon and Sister Renny sa inyong lahat. Salamat kay Lord sa kagalingan niyo po, Pastor Mon. Maraming salamat, Nay Marta, sa inyong pananalangin din. Thank you from Nay Gloria. Thank you, Lord, sa daily devotion na ibinahagi ni na Pastor Mon at Sister Renny. Ang panalangin isa sa buhay, sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon. Galing po kay Kuya Chris. Sana po totoong lahat ng tao ang mga sinasabi na walang halong kasinungalingan sa puso ng bawat isa. Mali. Isang mali mo lang kay Lord, mali ng lahat. Kailangan totoo lahat ng sinasabi ng bawat isa.
Amen. Ang Lord lang po ang makakaalam kung totoo ang sinasabi ng bawat isa. Wala pong nakakaligtas sa ating Panginoon. Kaya maging tapat po tayo sa lahat ng ating sinasabi sapagkat ang Panginoon po ang nakakaalam ng lahat. So, ayun po. Sabi po ni Nay Winnie, sobra po ako nagtitiwala dahil iniingatan niya lahat ang kanyang nilalang. Amen. Okay. Sabi din po ni Nay Winnie, thanks for word of God na ibinahagi ng mag-asawang Pastor Mon at Sister Rennie. Patuloy na kagalingan ni Pastor Mon. Maraming salamat po sa inyong lahat at kagalingan ni Sister Babes. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama po sa amin sa God's Morning sapagkat ito po ang tunay na pagkain ng ating espiritu. Maganda po na sa umaga pa lang kumakain ng ating banal na espiritu na sa ganun po tayo ay kanyang mapatnubayan. Umaga pa lang ng ating itong umaga pa lang hanggang mamayang gabi, pag uwi natin sa kanya-kanya mga tahanan, kung tayo may nagtatrabaho, tayo ay may proteksyon mula sa ating Panginoon. So, yun lang po. Maraming salamat po. At tayo po ay pray muna. Ayan. Tayo po muna ay mananalangin. Closing prayer muna po tayo. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan ngayong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po na ipiniremind niyo po sa amin na kailanman ay hindi niyo po kami pababayaan sapagkat ikaw po ang bato na aming sandigan, Panginoon, na aming kinakanlungan, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang aming Ama na magbibigay sa amin ng proteksyon sa lahat ng sitwasyon na aming kinakaharap. Kung kami man po ay nagdaranas ng sakit, Panginoon, alam po namin na ikaw ang magpapagaling sa bawat isa sa amin at sa gawa ng mga kaaway na pinagdadanasan namin ngayon. Panginoon, patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon, at gabayan sa lahat ng sitwasyong ito. At sa lahat po ng aming mga kababayan, Panginoon, na naiipit ng gera, naiipit sa sitwasyon ng gera, Panginoon, patnubayan niyo po ang bawat isa sa kanila. Kaligtasan po ang hiling namin sa bawat isa sa kanila. Lalo na po ang mga kasama namin na dito sa God's Morning, si Maria P. at sa mga anak ni Nay Winnie, at sa anak ni Nay Marta, at sa lahat po ng mga nagdadanas ng anxiety, lahat ng Panginoon ng takot na sila ay madamay sa gera, Panginoon. Alam po namin na ikaw po may hawak sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam din po namin na ikaw po magliligtas sa bawat isa sa kanila. Patuloy mo po silang proteksyonan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, at sa lahat ng aming pinapanalangin na nakakaramdam ng sakit, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay ng complete healing sa bawat isa. Lalo na po si Nay Susan na hanggang ngayon po ay nakikipaglaban sa kanyang buhay, nasa ospital pa rin po siya hanggang ngayon, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay ng kagalingan sa kanya kung iyon po ang iyong niloloob. Ganon din po ang sitwasyon ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Alam po namin ikaw po magpo-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan para sa medikasyon ni Nay Susan. Ganon din po kay Kuya Chris na hanggang ngayon po ay nahapo pa rin, lalo na po sa aking asawa at sa aking anak, Panginoon, na si Kyle. Maraming salamat po sa complete healing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa ay pangunahan mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At ito po ang aming tanging dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Let us shout of victory na po. May humabol ba? Wala naman. Okay, shout of victory na po tayo. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again.
And together, Together, we are for Christ. God's morning muli mga kapatid, and ingat po tayong lahat. Ay, maabol si Nairemi. Nairemi, good morning po. See you later sa ating pong Bible study.